Halika, shoutout ka dito. Shoutout Masinggan. Ayan, yung ating kaibigan na Magiting Masinggan. Ayan. Shoutout. Magbabalik po ang Agila. Shoutout sa mga tropang batas. Ayan, yun lang naman. Okay, sir. Maraming salamat po sa pagpapaula ng ating vlog interview. Salamat po, sir. Shoutout nga pala kay 25. Ayan, kay Mayor. Sa aming Mayor. Mayor. Ayan. Saka sa mga kasama ko dyan, kila Parilito, kila Julay. Sa inyo lahat. Ayan, sa patas. Mr. Vlogger na. Ayan. Sige, sir. Thank you very much po sa pagpapaula ng ating vlog interview. Thank you po, sir. Ayun. Ready? Stand by. Yan guys, magandang araw po muli sa ating lahat. So another vlog na naman po tayo ngayon. And then for today's video guys, ating punta talakayin. Kung maalala nyo, yung ating part 1, so i-review lang po natin yung ating part 1 para maintindihan po natin itong part 2. Ayan, so yung ating part 1, kinumpir po natin yung ating standard division at yung ating classic division. Pinakita po natin doon kasi yung main content po natin dito, para maplano natin, nasabi natin na pipisilin natin muna yung mga division bago tayo mag-decide na mag-purchase ng gun at sa division na yun kung saan tayo komportable. Ayan, so doon kinumpir natin yung classic division at yung ating standard division. So pinakita po natin doon, diniscuss po natin, nilaro po natin siya sa Course of Fire. So ano po yung mga diniscuss natin doon in terms doon sa kanyang magazine, doon sa kung ilang rounds mayroon ng classic at ilang rounds ang mayroon sa standard. So nilaro po natin, kinumpir po natin sa Course of Fire. Nakita natin doon, isang challenge sa classic ay marami po siyang magazine. So dapat practicein po natin yung ating pag-change mag doon, saka yung game plan. Ayan, so dapat malupit-lupit na game plan ang gagawin po natin sa ating classic. Unlike po dun sa ating standard na major load po siya, malakas. Unlike po dun sa ating 9mm na mahina po yung kanyang bala. So pero ang advantage naman po ng standard ay yung ating yung kanyang magazine, kasi marami po siya na 18 to 19 rounds po yung kaya niyang kargahin. So less po yung ating pag-change mag doon dahil marami po yung load ng ating magazine, like po dun sa ating classic na 10 rounds lang po yung kanyang laman. Okay, so ngayon naman yung part 2 natin guys. Yung part 2 naman natin, gagawin naman natin, i-compare naman natin yung production division sa standard division. Ayan, so titignan natin dito, ganun din kung ano po yung ginawa natin ng part 1. Diniscuss po natin yung comparison ng classic. So ito po, i-discuss naman po natin yung comparison ng production division at yung ating standard division in terms dun sa caliber, sa number of rounds ng kanyang magazine, ilang magazine ang pwede sa kanya. So ilalaro din po natin siya sa Course of Fire para ma-compare din po natin. Ma-compare din po natin yung standard sa production gun.
Ganun nga. So ganun ang pagpisil. Pinapakita po ko sa inyo para mapisil po natin. Mapisil po natin yung division bago po tayo na bumili ng barel para hindi po tayo magsayang ng pera. Sabi nga natin nung unang vlog natin na part 1. So pipisilin natin kung saan tayo komportable na division, saka tayo mag-decide na bumili ng baril doon. Hindi yung bibili tayo agad ng kasi tayo minsan nalilito, lalo na sa mga newbie shooter. Pagkasampa po nila sa competition, kung ano yung naisipan nilang division, yun na yun. So bibili sila ng barel dun sa specific division na yun, yung pala hindi sila komportable. So ganito pa pag-whistle natin. So ngayon part 2 na po tayo, production division. So tignan po natin ngayon mamaya sa firing range. So ngayon po on the way po ako ngayon sa Mount Samat firing range dito po sa Pilar, Bataan. Ayan, at tara po, samahan nyo po ako at wag po kayong aalis para mapanood po natin yung ating comparison ng production gun sa standard gun. Ayan guys. Okay guys, bago po tayo mag-proceed, nais ko lang po pasalamatan yung mga ka-member ko dito sa Bataan Shooters Gun Club na pumayag po na nagpa-unlock na i-feature po yung kanilang barrel na production gun at sila po mismo ay pumayag na i-feature ko din po sila. So unang-una nagpapasalamat po ako kay Sir Emil de la Cruz. Ayan, so si Sir Emil po ay retired chief of police po ng ating Bataan sa Maribeles at sa Pilar. Ayan, so kasalukuyan po naglalaro po siya ng production division at shoutout sa iyo sir at maraming salamat po ulit. At nais ko rin pong pasalamatan yung isa pang nagpa-unlock sa akin dito sa ating vlog na si Sir Bernie Tuason. So si Sir Bernie ay member din po ng Bataan Shooters Gun Club at kalugar ko po dito sa Bataan. Dito po siya sa may Orani. Ayan sir, so salamat po sa inyong dalawa at shoutout po sa inyong dalawa. Sana po ay sa ulitin po natin yung ating pag-vlog. Paunlakan niyo po sana ako sa susunod pa na mga baril niyo po sa standard. Ayan, maraming salamat po and God bless. Okay guys, kasama po natin ang isang shooter dito, ka-member ko po dito sa Bataan Shooters Gun Club. Sana po magpapakilala sa kanyang sarili. Ayan sir, good morning at pakilala naman po sila sa ating mga viewers. Ay, si Bernie Tuason, Batas. Nag-start ako 2008. Okay, so matagal na pala si Sir Bernie na member ng Bataan Shooters. Pioneer na namin si Sir Bernie sa Bataan Shooters. Libang-libang lang. Ayan, kasi si Sir Bernie galing po siya ng standard tapos nag-switch po siya ng production. Ayan, so i-discuss po natin sir, anong model po ng standard mo nung ginagamit mong barrel during dun sa standard division na nilalaro mo? Yung standard ko, yung I'm score na 1911 high cap. So caliber 40 po siya, sir. Caliber 40. Okay, oo. Sunod yung pamalit ko to, yung Norinco na 45 high cap din. So nagpapalit-palitan ko yan. Standard din po siya? Standard din. Ayan, oo. Sir, kasi ngayon nakita natin na nasa production division ka. Pakikwento naman sa atin, anong taon ka na nag-switch sa ating production division gun? After 6 years. 6 years ko nang gamit to 6 years? Okay, 6 years mo na. So, bago po natin tanungin yung mga ibang katanungan, sir, paki-discuss naman po kung anong gamit na baril natin ngayon sa ating production division. Itong gamit ko ngayon, SPO1 Shadow. Shadow, oo. 9mm. In terms of magazine, ilang rounds po siya? 18. Pero pag kinargaan ko to, naglalaro ako 15 lang. 15 lang? O kasi sa PPSA po yata, I think 15. 15 lang lagi. Dito sa club shoot, 15 lang kinakargaan. Nung na-purchase po natin si production gun na Shadow na SPO1, ilang magazine po yung kasama niya nung na-purchase po siya? Nung dalawa lang to. Dalawa? Oo. Walang magazine niya. So, pagka naglalaro ka po sir, ilang magazine po ang nilalagay po natin sa pouch? Kasi alam naman natin, 15 rounds. Ko 4, pero nagagamit ko lang, yung pinakamarami, 3. 3 course. Okay, so to make it sure, ginagawa po nating 4. Para sigurado lang, just in case nagpalya yung isa. Pero kung 3, katamtaman na po yung 3, no? 3 lang. Okay, Sir, pakikwento naman po, bakit po tayo nag-switch sa production division? Dati po tayong standard. Maganda kasi palaro to, magaang Hindi ka tulad sa standard malakas yung palag pagka... kasi caliber 40 saka caliber 45. Pag galing ka kasi sa standard, nag 9mm ka, parang minamani mo na lang. Kasi nga mas magaan po yung bala, ano? Magaang. 9mm. In terms naman po sir, alam naman natin, ang standard po ay single action. Dito po sa production, double action, ano pong difference nun para sa inyo po? Magandang gamitin yung double action. Hindi ba kayo nahirapan sa sa first shot po yata sir? Pakikwento naman po, sa first shot po yata naka-hammer down po yata. Naka-hammer down siya. Pero pag kinamam yan, pipindutin mo yung konti bago. So naka-hammer down po. Ayan,
Oh, so may plano po ba po tayong bumalik sa ating standard division or mag-stay na po tayo sa production? Hindi, babalik tayo doon. Oo, palit-palitan. Palit-palitan po. Oo. Sa mga ano sir, may ipapayo niyo po sa ating mga newbie shooter kung anong division po. Kasi alam naman natin yung mga baguhan natin na shooter, hindi po nalilito po sila kung ano pong division ang gusto nilang piliin. Sa inyo po sir, ano po yung may sasuggest niyo po sa kanilang division? Kung tatanungin, gusto ko sa standard muna. Standard yung 40 bago ka bumaba sa production. Kasi pag naggaling ka sa 40 bababa ka sa production, 9mm. 9mm, magang na. Ayun, Sising na lang sa iyo yun. Ayun, yun ang yun ang payo ni sir. Kumbaga mag-practice muna sa malakas. Pagka naka-practice na sa malakas, saka tayo pupunta ng mahina, medyo gamay na natin kasi mahina. Heartbreaking. Ayan, okay, sir. Okay. Sir, baka bago po natin magtapos sa ating vlog interview, baka may gusto po tayong shoutout. Shoutout nga pala kay 25. Ayan, kay Mayor. Sa aming Mayor. Mayor. Ayan. Saka sa mga kasama ko dyan, kila Parilito, kila Julay, sa inyo lahat. Ayan, sa patas. Mr. Vlogger na. Ayan. Sige sir, thank you very much po sa pagkakaroon lang nating vlog interview. Thank you po sir. Ayun. Unload is to clear. Hammer down. Okay. 1-4 lang. Ayun guys, kasama po natin ulit ang isang shooter na ka-member ko po dito sa Bataan Shooters Gun Club. Ayan. So siya na po yung magpapakilala ng kanyang sarili. Sir, pakilala naman po sila sa ating mga viewers. Ako po si Emil M. De La Cruz, member ng Batas Shooting Club. Ayan, oo. Sir, anong year po kayo naki-join sa ating gun club na Bataan Shooters? 2010 pa, member na ako ng Batas. Ayan, tagal na nila, ano? Samantalang ako, ilang taon pa lang. Ayan, isang pioneer na. Sir, paki-share naman po sa ating mga viewers kung ano po yung division kayo ngayon na nilalaruan dito sa ating shooting competition. Ngayon, nag-sweep ako ng production division. Dati akong standard. Ayan, kasi tama-tama kasi yung vlog natin is comparison ng standard sa production. So si Sir Emil ay dati po siyang standard. Paki-share naman sir kung anong unit nyo yung ating standard division that time. Ang ginagamit ko noon ay STI na caliber 40. Ilang taon po ginamit nyo yung ating standard division bago po kayo nag-switch sa ating production? Nasa more than 10 years. 10 years. Grabe, ang tagal ano? Standard ang gamit. Sir, anong taon po kayo nag-switch sa ating production division? Dito sa production, nasa 2 years pa lang. Nasa 2 years? Na-exercise ko itong production. Oo. So, ang baril nyo po ngayon, sir, ay para makita po natin mga viewers. CC Shadow 2. Ayan, CC Shadow 2. So, ang magazine po nito, ilang rounds po siya, sir? 15 ang gamit namin. Sa PPSA? Yes, PPSA. Pero pagka hindi natin sununod yung PPSA, let's say nag-practice lang tayo, maximum po niyan sa 15 lang po ba? O pwede pa tayong mag-load ng... Pwedeng mag-load ng umaabot hanggang 18. 18. Okay. Dito sa magazine natin, sir, nakikita natin ngayon dito sa pouch nyo, 3 po yung nakalagay. So 15. Sa shooting competition po ba, 3 lang po yung ginagamit nyo o nagagamit po kayo ng 4 na magazine? Gumagamit ako ng 4 na magazine pagka long course yung stage. Pero mostly, ginagamit nyo, sir, mga 3? Mostly 3 lang. Okay. 3 lang para magkaroon ng idea yung ating mga aspiring shooter na ano. Oo. Sir, may tanong ko lang po. So dati po tayong standard. Bakit po tayo nag-switch sa ating production division? Para naman natin lahat yung division. Oo. Na-try ko na yung standard. So gusto kong subukan din yung production. Okay. May mga konting difference lang. Oo. Mas malakas ang gamit natin siyempre pagka caliber 40. Yung standard. Ang production sa 9mm medyo magaan ang gamit niya. Okay, oo. Ibig sabihin sir, saan kayo mas komportable? Mukhang mas komportable po tayo sa 9mm. Dahil sa matagal naman din ako nag-standard, naging komportable din sa akin. Ngayon nagsisimula uli dito sa production. Oo. Medyo nakakapana natin. Mas magaan gamitin. Okay, mas madali. So, ang only difference lang po yata nito na malaki din, yung isang maliban doon sa caliber 40 9mm,
yung ating single action tsaka double action. Yes, Oo, tama. kasi yung standard natin ay single action, dito ay double action. Double action. Yung ano sir, na hindi ka pa nag-adjust sa ating first shot, di ba yung first shot na sinasabi po natin, naka-hammer down? Yes. Talagang mag-a-adjust ka dyan. Oo. Mahaba ang slack. Oo, mahaba yung slack po ng first shot sir, ano? Yes. Oo. May plano pa tayong bumalik sa standard or magre-retain na po tayo sa ating production? Yes, babalik pa ako sa standard. Ayun, okay. Sir, baka may suggest ka po sa ating mga aspiring shooter na nalilito po kung saan division sila sasali. So baka may sasuggest ka po sa kanila para matulungan po natin kung saan po sila right division na join. Kasi para hindi na po sila magsayang ng pera, baka mamaya wrong division yung pinuntahan nila, hindi sila komportable, lilipat sila sa ibang division. Baka may kahit ano naman pwede kung ano yung sa baril mo, kung nakabili ka ng standard, tuloy-tuloy lang naman ang practice, makakapa mo din. Kung 9mm naman at pang production, okay naman din, laruin ng production. Kung nasa open division ka, okay naman din. So nasa tao lang din minsan, dapat kakapain mo na. Yes. Ayan, okay. Okay. Sir, bago po tayo magtapos ating vlog interview, baka may gusto po tayong i-shoutout. Shoutout sa mga tropang batas. Ayan, yun lang naman. Okay, sir. Maraming salamat po sa pagpapaula ng ating vlog interview. Salamat po, sir. Thank you, Ren. Ayun. Okay, guys. Nandito na tayo sa range. So, ito po yung production na gagamitin natin ngayon. Ito po yung compare natin ngayon sa ating standard division. So, yung baril po na gagamitin natin dito sa ating production, iraran dito sa ating course of fire. So, magraran po ulit tayo ng dalawang course of fire. I-compare po ulit natin na sa standard natin na just like dun sa ginawa natin ng part 1 dun sa classic na kinumpare po natin. So ito pong baril natin na ang model po nito na gagamitin natin sa production gun ay CC Shadow SPO1. So 9mm po siya, guys. So ang magazine po nito, just like dun sa mga in-interview natin, ang number of rounds ng magazine po nito ay 15. Ayan, so kung i-compare po natin sa ating standard, ang ating standard po ay meron po tayong 18 rounds or 19 rounds. Yung mga iba ginagawa po nilang 19 rounds, yung mga iba nga ginagawa nilang 20. Pero dito po sa production hindi mo po pwedeng i-exceed sa 15 rounds ang magazine, ang number of rounds ng ating magazine. Kasi sa PPSA yun po yung isang rules po nila. Ayan, pero just for fun, practice, pwede pong kargahan nito ng 17 rounds yung kanyang magazine. Okay, so ano pong mayroon dito sa ating production gun? So yung pagkaiba na big difference ng standard division sa production division, so yung baril po ng ating production division ay double action po siya, guys. Ayan, so ano ibig sabihin ng double action? Dun sa standard po kasi natin na blinag at dun sa ating classic na blinag ng part 1 na kinumpare po natin, same lang po sila sa action, single action po sila parehas. So dito po sa ating production, double action. So ibig sabihin ng double action, kahit di ba yung ating single action, ikakasa mo siya para makalabit. Okay. So pagka hindi mo kinasa yung ating standard at yung ating classic gun na single action, hindi po siya makakalabit. Dito po kahit hindi mo ikasa, pwede mo siya makalabit. Ayan. Okay, so ang tanong, yung baril ba na single action, pwede ko ba ipasok sa ating production division? Hindi po pwede yon. So yung ating production division, yung po isang karakteristik ng baril na pwede nating ipasok sa ating production division. Double action po siya. Ayan. So yung gagamitin kong magazine, 15 rounds, halos hindi naman sila magkakalayo dun sa ating standard division in terms of game plan. Kasi nga, konti lang naman yung diferensya ng number of rounds. So yung 15, mamaya i-discuss po natin dito sa course of fire na stage 1. Kung ano po yung game plan natin na gagawin, saan tayo mag-change mag. Ayan, unlike po dun sa classic, marami pong magazine. So 6 na magazine ang kailangan natin doon at malupit-lupit na game plan ang kailangan natin. So dito po mayroon po tayo ang magazine po na pwede natin gamitin. Ang magazine po na pwede natin gamitin dito ay 3. 3 lang din ang pwede nating pwedeng 3, kasya na yun kasi ang number of rounds naman sa long course natin ay 32. So kasyang-kasya na yung 3 magazine. Ganon din sa standard natin, 3 magazine. Pero yung mga iba nga nag-aapat to make it sure na pag may nabulilyaso sa isang magazine nila, meron silang spare. Ayun guys, so i-run po natin 2 stages po ulit. I-compare po natin yung standard natin, dalawang course of fire lang. So dito po yung isa sa ating stage 1. Okay, as additional information pala guys, ang ating production gun, yung first shot yung pinakamahirap dito. First shot. Kasi ang mangyayari po dito, i-hammer down mo to sa PPSA loaded. So
So ikakasa mo siya at ito ay naka-hammer down dapat. So yung first shot mo, kasi yung first shot po nito, yung naka-hammer down, matigas po yung ating trigger pounds. Ayan, so tingnan nyo po sa ating vlog, mayroon po tayong vlog na ano yung mga sinusukat nila sa production gun sa pagdating sa level 3. Ilang pounds yung first shot at ilang pounds yung ating pagka nakakasa po siya. Ayan, nandun po lahat yung information, balikan nyo po yung ating vlog. Ayan, so ito po yung isang challenge din, compare po sa standard saka yung classic at open, single action po lahat yan. Ayan, so wala po silang first shot. Ito po may first shot. Okay, so alam naman natin, pag matigas yung first shot, nandun yung flinching. Minsan nagpi-flinching tayo dahil matigas yung paghatak natin. Unlike pagka nakakasa siya, ayan, mas magaan po yung ano niya, mas magaan po yung trigger pounds. Kaya lang hindi nga po pwedeng ganun yung production. Kailangan parating yung first shot naka-hammer down po ito. Okay. Okay, dito sa ating stage 1, ano po ito, 24 rounds. So 24 rounds, yung game plan ng pag-change mag, hindi naman magkakalayo sa standard. Kung saan ako nag-change mag ng standard division kanina, ganun din kasi 15 rounds ito, ganun din yung bilang niya. So yung game plan, hindi gaano malaki yung diferensya unlike po dun sa classic. Sa classic po talaga malayo kasi yung number of rounds ng ating classic division gun ay nasa 10 rounds lang. Ayan, so i-run po natin guys, i-run po natin. Tay. 0.52. Scoring tayo, scoring. Scoring tayo guys, scoring. I-compare natin mamaya ito sa sa standard. Okay, yung board 1. Ayan, alpha kasi nahit natin yung guhit. Ito. Nako, mayroon tayong miss. Delta mic. Ayan. Medyo kinakapa natin yung production guys. Medyo kinakapa natin yung production. Malayo po yung slack niya eh. Nako. Okay, so alpha mic tayo. Ayan, medyo hindi tayo gamay sa production. Ayun ang pagkaiba, yun ang naobserbahan ko. Malayo po yung slack. Ayan, okay, so Charlie. Dito po sa ating marami tayong mic. Alpha mic din. Mahirap ang production pagka hindi mo practice kasi malayo yung slack niya. Yun ang pagkaiba ng double action sa single action. Okay, so Alpha Charlie. Okay, Charlie. Alpha Charlie. So dito Alpha Charlie. Okay, so dito Alpha. Dito sa may bintana. Eh, lumabas na naman, no? Alpha mic. Okay, so ayan, so hindi ako komportable sa ngayon sa production. Yun ang problema. Yun ang difference. Okay guys, dito sa ating stage 2, hindi na tayo mag-change mag dito. So ang number of rounds naman na itong stage 2 natin, 2, 4, 6, 8, 10, 12 rounds lang po tayo. So kasi lahat po ng nilaro natin sa standard kanina, wag po natin babaguhin yung game plan.
At magazine inserted lang po siya. So tara, i-run po natin. Are you ready? Bye-bye! Time. Time natin. 13.29. 13.29. Okay, scoring tayo. Hindi ako gamay sa production. Hindi ako gamay. Mas madadali ang kaya dyan. Ano yung slack? Yung slack po sana malalim, ano? Okay, scoring po tayo. Okay, yung first board natin. Alpha Charlie. Second board natin. Alpha Charlie. Okay, so ito ay Alpha Charlie. Ayan, so pangalawang medyo nagamay na natin siya. Wala na tayong miss. So ayan, Alpha. So all plates down. Ayan, medyo nagamay din natin siya sa pangalawang stage. Sagad mo yung magasin mo. Ninakaw yung Ginalaw niya lang.